iba kamusta, no? Malala ko yung si Pastor Dairit one time, no? Matagal na kaming nakikita kasi professor ko siya sa seminary. And pag morning, maaga po akong nakarating doon. Nakakasabay ko siya, no? Minsan nagkakasabay po kami sa paliko, yung papasok po sa seminary sa 13. And one time, niyakag niya ako, sabi niya maaga pa. Sabi niya, punta tayo doon sa may parang kapehan doon sa gilid, no? So, punta kami doon at nagkape. Pag upo namin, sabi niya, kumusta ka na? No? So, nagulat ako. Bakit? Sabi ko, every week naman nagmi-meet kami, tapos bigla ang harap-harapan, sabi niya, kumusta ka na? So, typical na sagot ng Pilipino ay mabuti po. Mabuti, no? Pero sa loob-loob ko, ang dami pong mga pinagdadaanan sa alam niyo po, lately lang, itong bago pagpasok ng New Year, marami akong nakumusta ng mga kaibigan, kabatch noon, and merong batch ka high school, and we chat together dahil galang sa mga itong tickets natin. No? Kinumusta ko siya. Sabi niya, kumusta ka na bro? Kumusta dyan sa Canada? Sabi niya, all is well. All is good. Nagulat ako sa word niya na all is well. Kasi sabi ko, first time kong marinig kasi dito sa Pilipinas, mabuti po. No? Mabuti naman po. Pero sa kanila, dahil siguro Canadian, English speaking na sila doon, all is well. Yung iba naman, all is good. So, parang yung salita na to, nagkaroon ako ng palaisipan. Sabi ko nga, first time kong marinig yung all is well. Pag tatagalogin mo siya, ano bang Tagalog dito? Ano bang Tagalog ng all? Lahat. Ano yung well? So parang sinasabi niya lahat ay mabuti. Kaya lang, ang tanong ko doon, mabuti kay lahat. All is well. Iba naman all is good. Ibig sabihin, lahat. Lahat ay mabuti. Ayan, thank you. Ano man yung mga yung gusto niyang sabihin all, lahat ng meron sa kanya ay mabuti. Pero ang tanong to ba? Have you ever answered your yung isang kaibigan o isang kakilala kinumtakat, sabihin mo, all is good or mabuti po. No? Pero sa totoo lang ay lahat ay hindi okay. No? Totoo yun, di ba? Sa buhay po natin. At madali po tayong magkunyari na sabihin natin, okay po lahat. May mga problema palang daanan po natin. Minsan gusto kong sabihin, all is well. Sabi, saang aspeto? Sabi mo, all is well, pero wala ka namang pera. Okay ba na walang tayong pera? All is well. Sabi mo, mayroon ka namang mga pinagdadaanan sa buhay, no? Kung bakit ko sinasabi ito, dahil maganda yung word na all is well, parang lahat ay mabuti. Lahat ng aspeto ng buhay po natin. Kasi, ang pag-usapan natin this year, dahil ang theme po natin is Christian Wellness for God's Glory, pag-usapan natin yung salitang wellness. Alam ko kasi na naniniwala ko sa binasa natin dito na Deuteronomy 28, kung isa-isa yung pinakinggan o binasa sa inyo, ito ay pagpapala ng Diyos na parang sinasabi niya, lahat ay mabuti ang mangyayari sa inyo. All is well. Meron pa nga yung term dito, gusto ko sabi niya, dati, kayo ay nangungutang, pero ngayon, pagpapalain ko kayo ngayon ang nagpapautang. Tinabalikan yung mga words na yun. Pagpapalain ko ang yung ekonomiya, I will make you prosper. Yung word na prosperity ang ginagawa. And that would be our prayer for this year, no po. At yun ang gustong makita natin na everything will be well, no? All is well. Kasi pag sinabing pagpapalain tayo ng Panginoon, everything we have, every aspect of our life is well. Di ba yun ang gusto po natin? At yun ang nais ng ating Panginoon. Amen po ba? Yun naman ang nais po natin, na every aspect of our life is well. Kasi this theme would be connected with our focus na sa taong ito na entitled The Road to Abundant Blessings 2022. Kaya napansin ko kasi na habang pala tumatanda po tayo, habang nadadagdagan ng edad, no?
the more we come to emphasize, lalo nating tinignan, in-emphasize yung what life after 40. Naho. Bakit kaya pag malapit ka ng mag-40, ang isipin mo ay, what is your life after 40? Kaya sabi na, life begins at 40. Pag tatanungin po natin yung mga seniors po natin ngayon, kumusta kayo, Nay? Anong sagot? Mabuti po. No, all is well. You know, yung si Pastor Derek, sorry to illustrate, ang problema kasi namatay siya nung pandemic. Yung lolo Derek natin na nag-speak minsan dito, yung wala ng buhok, tapos hindi siya ganun katangkaran, mapagbiro, no ho. Kung bakit siya kinukwento, dahil pag pinag-usapan this message ko sa years, that was siguro 2018 or 2017, in-invite ako sa kanilang gawain, no. Ang edad po nila nung time na yun 80. So namit ko na yung kaibigan niya Yung kaibigan niyang Pilipino din, bago siya bilang board of the ng kanilang campsite. Kasi yung kaibigan niya na galing US, nagtrabaho doon, Kristiyano po, hindi siya pastor. Nung tumanda, yung kaibigan niya, bumalik sa Pilipinas at nagtayo sila ng campsite. Ang tawag po ng campsite nila dito sa is Agape. Agape campsite. Minsan kung pupunta po tayo doon, maganda yung lugar kasi somewhere in Amadeo, malayo sa highway, papakaliwa akit ka pa ng bundok, tapos pagdating mo sa medyo mataas na, that's the time na makita mo yung campsite. Ang ganda ng campsite kasi ito yung pinaka-peak niya, tapos yung pinaka-main yung mga pinagdausan ng mga gawain pag mga youth camp andun sa ibaba. So bababa ka ng ilang steps, yung ako nakarating kayo doon hanggang makarating ka sa pinakababa. Tapos sa pagpunta doon, pagbaba sa campsite, madali lang. Pero pag-akyat, napakahirap. At ang may-ari po noon ay halos 75 to 80 ang taon. Halos kaidaran ni Pastor Derek. And na-meet ko po sila. At this time na nung 2018 o 17 yata yung nagkakamali, we went there, umatin kami ng leadership seminar. So parang nagdaos sila ng isang gawain para sa mga pastor. Kasi ang gusto nilang alagaan, kami pong mga pastor na nagsisimula pa lang or budding pastors sinatawag nila. So they have to train us. So it's free, kaya napunta ako doon. And na-meet ko po sila again. As usual, si Pastor Derek, na-meet ko doon na kinukumusta niya ako. And nung nagkaroon na ng gawain, di ba pag may mga gawain ganun, yung mga seminars po, parang youth camp, o mga leadership seminars, syempre, ang mga staff doon, lagi sa unahan. Silang nagpapaawit, silang nagpapakanta. And nagulat lang ako kasi, nung mag-aawitan na, at mag-opening prayer, kasi mag-start ng gawain, ang pumunta doon ay yung may-ari ng campsite. I forgot ang apelyido na Alaya, no, si Mr. Ayala din. Hindi siya connected sa mayaman, ha. Basta Ayala ang apelyido niya. Punta siya sa unahan. At akala ko, yung parang bang, napatayo siya sa unahan at sabi niya, awit po tayo sa Panginoon. And I was expecting na merong worship team, merong music team na pupunta doon. Tapos sabi niya, tinatawagan ko si Pastor Derek na mag-opening prayer. Tapos, syempre, dahil matanda ho, no, nasa kusina, nag-aasikaso ng mga kainom tanghali, takbo siya doon. Isipin mo yung matanda po, mula sa kusina, pumunta doon sa stage para magpa-pray. So, medyo naawa ako kasi, sabi ko, matanda na sila, wala man lang silang staff na yung mga mag-lead ng worship, mag-opening prayer, na yung maliliksi. Imagine that si Pastor Derek, ganoon pa yung pumunta doon sa unahan. Tapos, ang nag-lead ng worship, si Mr. Ayala na ang edad po ay 75. Baka mag-80 na yun siguro, na mas bata kasi yun. Si Pastor Derek na 80 years old that time. I think 80 or 81. Pero sa kabilang banda, na-bless ako sa buhay nila. Alam niyo bakit? Ang laging naririnig sa kanilang bibig, yung
imagine yung stage na yun, yung alam mo yung sabi ni Pastor Direct na sabi niya sa akin, kami na palubog na ang araw. No, yung parang, napakahirap kaya mag-organize ng ano. Kailangan tanong ko sa sarili ko, ganun kaya ako pagdating ng panahon na ako'y matanda na. Nakita ko sa buhay ni Pastor Direct at yung kasama ng matandang pastor o matandang may-ari ng Agape. Ewan ko, siguro, pagpunta natin doon, mamimit ka ulit. Maliit lang na matanda na pero maliksi hindi naman kaliksi. Ibig sabihin, hanga ka sa kanyang katawan, hanga ka sa kanilang Even si Pastor Direct at age of 80. Kaya nung umakit kami sa pataas pauwi na kami, sabi ko, mas malakas pa yatang maglakad to sa akin. No? Imagine, pahinto-hinto siya pero sabi ko sa sarili ko, at the age of 80 kayo makakakit ako dito. Makapaglingkod kaya ako ng malakas o ganito katulad nila na masigasig. And I followed later on as I am reflecting in my life maging sa lesson natin ngayon. Sabi ko, pagdating kaya ng 80 years old ako at kukumustahin ako at kaya ko kayang sabihin na all is well katulad nila. Yung parang pagtitingnan ko siya, parang buhay niya all is well eh. Kita ko yung aspeto ng buhay niya, yung kanyang spiritual life, nag-aalam na maglingkod kahit ganun siya katanda, nagtuturo pa nga sa seminary. Alam niya, bago siya mamatay, gusto pa siyang magturo sa seminary. Parang body lang kayo, parang feeling ko kabataan lang din siya, na halos kasing idaran kami. At yung yung may-ari matanda ng yung parang nakita ko all is well, yung kanilang buhay pa. Kasi malusog naman sila, malakas. Yung pagditan mo yung spiritual life nila, okay naman yung spiritual life po nila, nag-aalap. Pagdating sa ekonomiya, sa aspeto ng ekonomiya ng kanilang buhay, anong meron? Okay naman. Kasi si Pastor Darit, okay yung mga anak niya, nakapag-aral, yung anak niyang isang doktor, yung sa skin, nakarating kami sa bahay nila, they are economically okay. So sabi ko, this life of a man, last year namatay po siya. I don't know kung anong sakit, pero last na visit po namin bago siya mamatay, it seems he is all well. Mabuti ang kanyang kalagayan. Alam nyo, think of this, katulad ng sana darating sa point yun na ganito, pag may isang matanda na pagtatanungin mo, kumusta po kayo, naitay? At sasabihin niya, all is well. You ask yourself, darating ba sa panahon na ako din ay mararating ko kayo yung edad dahil sabihin ko sa nagtatanong, all is well. Marami kasi akong nakita mga taong at the age of 60 naka-wheelchair na. Or maaring at the age of 75 naka-bedridden na for 6 years. Kaya sabi ko, I think we have to learn from God. Kailangan natin matutunan yung ibig sabihin ng wellness. Ganun ba? Magtatapos ba yung buhay natin at the age of 40 or after age ng 40 pataas, ganun po ba tayo kalakas? Ganun pa kaming professor si Pastor Olea. At the age of 16, nakipag-basketball pa sa amin, naniniko pa ngayon eh. May pagganong-ganon pa siya. Parang nangangarati pa ngayon sa kasi I don't know, siguro pag ganun nagkakaedad, our heart becomes young. Alam niyo po, i-define muna natin yung wellness para maintindihan po natin, mag-gets niyo po yung pinupunto ko po sa umagang ito. Ang wellness means having a state of wholeness. Shalom. Yung salitang shalom ay, ang translation is wholeness. Ibig sabihin, may peace, may kasiyahan, may fullness, may completeness, by which all aspects of spirits of our life functions well in harmony with God's ordained purpose. So pag sinabing all is well, or pinag-usapan natin ng wellness, ang ibig sabihin nito is wholeness. Ibig sabihin, just to give you a background, sa Old Testament po kasi, ang gamit ng mga Jewish people hanggang ngayon, o mga people, ang greetings po nila is shalom. Kaya pag sinabing shalom, sabi sa iyo ng isang Hebrew, ang ibig sabihin, nawa ang kapayapaan na ay nasa iyo. Kagalakan nasa iyo, may fullness, may completeness. Buo ang pagkatao mo, buo lahat, okay lahat ng aspeto ng buhay mo. Ang bawat spheres of your life ay mabuti. Yung nagfa-function siya, yung bawat aspeto ng buhay po natin. At in harmony, sabi ito, in harmony with God's ordained purpose. Katulad yung sinasabi ko sa inyo. When somebody asks you, are you okay or kumusta na?
makasasabi mo bang all is well? Kumpleto ba lahat? Andun ba yung kapayapaan? Andun ba yung shalom? Andun ba yung happiness? Andun ba yung fullness? Andun ba yung completeness ng buhay natin? Kumpleto ka sa lahat ng aspeto. May pera ka, okay spiritually, okay yung relasyon mo sa ibang tao, okay yung relasyon mo sa Diyos. No? Nang ibig sabihin ng wellness is this, we have this completeness, full talaga, well-rounded. Lahat ng aspeto ng buhay natin is fully developed at okay siya. At nakaangkla ito sa kalooban ng Panginoong Diyos. Halimbawa na lang, kung pag sinabing physically well po tayo, ang ibig sabihin noon, isang aspeto lang ng buhay po natin yun. Next slide please. Isang aspeto lang ng buhay natin yun. Yung physical fit wellness. Pag sinabing physically well ka, ibig sabihin malusog ka, at ito ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos dahil ang nais ng Diyos sa iyo ay maging malusog at walang sakit. Amen? So, ibig sabihin, physically well ka. Isang aspeto lang yun ng buhay po natin. Next, yung social wellness. Ibig sabihin, isang aspeto ng buhay natin yung pakipagrelasyon mo sa ibang tao. Okay po ba? Okay? Masaya ka ba? No? May kapayapaan ka ba? Wala ka bang kaaway, something like that? Wala ka bang problema sa pakipagrelasyon mo sa ibang tao? Or, okay ka ba aspeto ng buhay natin yung okay yung isip po natin. Mental wellness ang tawag doon. Mahirap pag may kulang-kulang po tayo, di ba? Pag ang kulang-kulang ba ay may tamang utak, ay may tama yung utak niya. Well po ba siya? Okay po ba siya? Okay po ba siya? Hindi, syempre may kulang-kulang yun eh. Mamaya tumatawa siya mag-isa tapos nagagawin siya mag-isa. There's something wrong. So he's not mentally fit. Isang aspeto ng buhay po natin ay yung wellness. Ibig sabihin, meron tayong pera. Okay? Pastor, physically fit naman ako, wala akong sakit. May pera ka ba? Yun ang tanong. Okay lang walang pera, basta masalusog ako. Pero may kulang pa rin. Hindi pa rin buo. Ibig sabihin, may problema ka financially well ka. Parang gano'n. Sa mga aspeto ng spirits of life natin is the emotional wellness. Okay ba yung emotion po natin? No? Pag kumustahin natin ang bawat isa, pwede mong sabihin na okay ako pero emotionally, namumuhay ka pala sa inggit, marami kang mga alalahanin sa buhay, marami kang tagalit, no? Bitter ka, depressed ka, something like that. At isang aspeto ng buhay natin yung spiritual. Kaya makita niyo po, meron po tayong spiritual life. Ito katulad ng bilang Kristiyano, meron tayong spiritual life. Nagsasamba ka, naglilingkod ka, nanalangin ka, meron kang relasyon sa Panginoon. Now, yung malaking bilog na yan, it speaks of our total being. Ibig sabihin, ito yung sinasabi nilang wholeness or completeness ng buhay. Pag okay po lahat yan, fully developed, at nakaangkla sa layunin ng Panginoon, at na nag-glorify ang Diyos sa bawat aspeto ng buhay po natin, ang tawag diyan is, you are well. Pwede mong sabihin, kumusta ka na? Sabihin mo, all is well. Anong ibig mong sabihin? Pag all is well, okay ako physically, mentally, socially, emotionally, physically, or spiritually, no, mentally and financially. Amen? Naintindihan po ba natin ang ibig sabihin noon? Kaya sinasabi ko sa inyo, pagdating kaya at the end of our life, no, bago tayo mamatay pagtanda natin, okay ba lahat to? Okay? All is well ba? No, are we okay? No, are fully developed sa mga aspetong ito? Ito ba ay nasisiyan ba ang nag-glorify ang God ba sa pamagitan ng mga aspeto ng buhay natin ito? Nakaangkla ba ito sa kalooban ng Panginoon? Kunyari yung financial wellness, no? Halimbawa na lang, syempre pag magtanda ka, magre-retire ka, tapos sumasahod ka monthly, meron kang retirement, ay meron kang tinatap doon. And then I think yung nakakakain ka 3 beses, matanda ka na, meron kang anong tap doon, yung retirement fee or yung pension, di ba? Okay yan, di ba? You are okay financially. So, ang nais ng Diyos dito, kaya nga meron yung word na shalom, ang nais niya po is will become whole or well as human being. No? Marami pong natapos ang kanilang buhay na alam mo ba yun yung sira ang kanilang spiritual life, wala sila sa Panginoon, no? At nagkasakit pa sila dahil sa kanilang katigasan ng mga ulo.
hindi pa okay ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya, no? At may tama pang ang utak nila. No? Alam niyo ba si Pastor Derek at the age of 80, napakalinaw pa ng utak niya. Natatandaan niya pa yung mga nakasalubong niya. Yung lolo ko dati, ganun din, namatay siya. Pero he died young. Pero tama lang yung age at the age of 70. Kaya sabi ko, Lord, ito ang magandang panalangin natin na after 40 going above. No? Sa mga kasama kong malapit ng mag-40. Kasi after 40, ano ba ang mangyayari? No? Hindi mo naman i-expect na anong mangyayari. Expect mo manatili kang kabataan. Kaya kabataan, makinig kayo ng maigi. Kasi pag-usapan natin ngayon, pag-usapan natin yung unang aspeto, yung physical. Are you physically well? Okay? Mahalaga po yun. Usahin po natin yan for the rest of the month. Okay? Physical wellness ang pag-usapan natin ngayon. Kasi, sabi ko sa inyo, I realized something na bago pumasok ng 2021 ay 2022, sabi ko, Lord, ang ganda ng pinapakita mo sa akin. No? Alam niyo, mayroon akong kaibigan na lately lang bago mag-2022 ay nagkaroon siya ng sakit, sumakit yung kanyang tiyan. And he chat us sa aming chat group at nagpapapray siya. Sabi niya, nagulat na lang ako na pag dumi ko, mayroong dugo. May fresh blood yung kanyang ano. But it happened before, years ago, pero hindi niya lang pinansin. So ngayon parang umatake ulit at nagtai siya ng dugo. No? He is a friend of mine, a pastor. At sabi ko, nag-alala din ako kasi pag nagtayo ng dugo, may problema. Diba? Minsan, nag-isip ka ng cancer o ano ng mga ibang mga sakit na pwede mo. Ano. And pinag-pray namin. No? Nasa Pampanga, we prayed at napapasalamat siya. Nagpa-check up siya at yung last na sabi niya, papacheck up niya yung anong tag doon, yung colon. Papacheck up niya yung anuhan. Kasi kailangan makita anong dahilan, bakit nagkaroon siya namatay siya ng ganon, ng flesh blood, at saka mahapdi yung tiyan. And lately, the last week, nag-chinat ko siya, sabi, kumusta ka na, sabi niya, okay na. Salamat sa Panginoon. Pero one thing I noticed, sa tuwing nagpo-post siya sa Facebook, nagmamay day siya, nagja-jogging na siya ngayon. At sabi ko mukhang, there is something, may ginagawa ang Lord, yung ina-awaken tayo. Minsan ang tao kasi, pag once na may naramdaman ka na physically, at hindi ka okay, hindi ka well, kasi sa time na magkakaroon ka ng drastic change, na sabi mo, alagaan ko ang aking sarili. Ingatan ko yung sarili ko. You see the point? You see the point? What if ganito na lang? Bago may mangyari pa sa'yo physically, pag-aralan na natin kung paano maging physically well. Ingatan natin yung sarili natin. Alagaan natin kasi pagtatanungin ka, okay ka ba? Hindi mo masagot dahil una sa lahat, may sakit ka. Una sa lahat, may TB ka. No? Una sa lahat, meron kang iniinda. No? So, isang aspeto ng buhay natin na nais ng Panginoon ditong 2022 o sa ating pagtanda po, hindi lang sa mga magpo-40 na at hindi lang yung tumatanda na, kundi yung, alam nyo ba yun, yung mga kabataan pa. Okay? Sabi ko nga, oo nga, bakit kaya si Sister Chris, purang bukang bibig niya yan. Yung healthy living. Siguro sa ganito siguro pag 40, over 40 na tayo, no? Yung parang, I realize something, parang ganun eh. And it's normal siguro, yung stage na yan. Kaya mga kabataan, pagdating nyo ng magpo-40 na kayo, you never look the same. Magkakaroon din kayo ng realization na, pero ayun, you thank the Lord kasi, alam kasi natin na itong pag-research nila about the physical, alam nila na pag over 40 ka na, medyo ingat-ingatan mo sa sarili mo. Tinino lang si Kuya Jerry, no? Parang hindi mukhang 40 plus, no? No, tanungin nga natin, ano bang sekreto mo? Baka natutunan niya ahead what is mean to be physically fit. Anong ibig sabihin ng physically well? No, parang mas matanda pa nga tingnan kaysa sa kanya, no? O parang mas matanda pa si Ezekiel kaysa sa kanya, no? Parang gano'n, no? At parang bang mas malusog pa si Kuya Jerry kaysa Kuya Kel, no? Parang something like that, no? Hindi ko lang, pansin ko lang, hindi parang gano'n, joke lang, no? Physical wellness, kailangan natin to kasi isang aspeto ng buhay natin yon. Para mabuo yung nasa bilog na yon, unahin po natin yung physical wellness. Kasi pag pinagsabing wellness, pag nakita nyo minsan yung mga nasa signboard na wellness ang pinag-usapan, physical. Minsan herbal yan, minsan ano, kasi may related sa kalusugan. Okay? So,
Bakit natin kailangan na magkaroon ng physical fitness or physical wellness? Number one, God wants us to be physically healthy or well. Ang gusto ng Diyos kasi, kung bakit kailangan nating physically well, physically healthy, at meron tayong good condition sa ating physical na katawan, dahil kagustuhan niya ng Diyos. Amen? Alam niyo, bakit dumating si Kristo Jesus? Ang devotion po namin every morning ay yung Matthew. Binabasa namin yung kasama yung mga prayer group, Matthew 8, Matthew 9, and Matthew 10. Pagpasok ng Matthew chapter 8, wala kang makita kundi, ito ang ginagawa ng Panginoon, nagpapagaling ng may mga sakit. Sabi niya dito, sa Matthew chapter 9, verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news. Tingnan nyo, ang mission ni Jesus Christ, nagturo siya. Pangalawa, proclaiming the good news of the kingdom, siya ay naghayag ng magandang balita. At pangatlo, nagpagaling ng lahat ng mga sakit. Tatlo yung ministry ni Jesus Christ. Nagturo, nangaral, o pinoclaim niya yung gospel, at pangatlo, siya ay nagpagaling. Hindi naalis sa misyon ng Panginoon yung pagalingin ang may mga sakit. Bakit kailangan niyang pagalingin ang lahat ng may mga sakit o yung lahat ng karamdaman ng tao? Dahil ang gusto niya ay malusog tayo at malakas. Amen? Even in the Old Testament, sa Exodus, nagpakilala ang Diyos na siya ay healer. I am the God who healeth thee. Sabi sa Hebrew ay sa King James Version, na kasama sa kautusan ng Diyos, yung physical wellness ng isang tao. Hindi niyo mapapansin pagbasahin yung Exodus, Leviticus, ay laging kalakip ng kautusan ng Diyos yung kalusugan ng tao. Yung cleanliness, yung, di ba, isang utos niya ganito, tanggalin niyo mga libadura, ay yung mga, tanggalin niyo yung mga, ano ba yung mga parang, yung nasa damit natin minsan pag nilalalabahan, kunyari yung mga pader, tapos mapapansin mo pag hindi nalilinis yan, may mga mancha ba yun? Merong tawag doon eh, yung mga puti na, anong tawag doon? Ninakaw na ng kaaway yun, no? Parang hindi ako mentally fit, no? Nag-ano na ako. Hindi ata ako well, no? Pero, yun yung parang, nag-utos ng Diyos ng kalinisan. Huwag niyong kainin ang mga baboy. Alam na, bago pa na-discover ng mga doktor na bawal kumain ng baboy, or yung baboy minsan, nung lagi-laging baboy ay nakasama ng ano ng Lord yan. Kaya utos niya yan. Yung mga hayop na yung dalawa lang ang ano nila. Alam mo yung dalawa lang yung nakaganon, yung tulad ng kambing, mga baboy, mga etc. Ganun. So, lulubang tipan, may turo ng Panginoon, kalakip niya sa Ten Commandments, sa Civil Law, Levitical Law. Kaya mapapansin niyo, alam niyo ba na merong yung mga Seventh-day Adventists, di ba, bawal sa kanilang baboy, ganun. Bawal sa kanila yung mga ano, kasi sinusunod nila yung Levitical Law. At one of the, ewan ko kung pasok sa Guinness, nanood ko siguro, that was 10 years ago, 5 years ago, napanood ko sa balita, sa Amerika, ang pinakamatanda at pinakamalakas na nilalang. Matanda na pero nabubuhat po siya. Siguro mga mag-i-18 na rin, nabubuhat ang lakas ng kanyang katawan. At nung tinanong kung anong reliyon, Seventh-day Adventist, kasi nag-i-emphasize nila po yung kalusugan. Yung lumang tipan ay masyado silang maingat sa mga kinakain. Okay? And yun po yung advantage ng kasi sa lumang tipan, tinuturo na yung kalusugan. Kasi nais ng Diyos, ang kanyang mga anak ay malusog, malakas, physically well. Amen? Amen po ba? Di ba? Kaya ang gusto ng Panginoon, wala kang sakit. Pero hindi natin aalisin yung realidad na nagkakasakit po tayo. Minsan yung sakit kasi ay nahawaan tayo. Kunyari, nahawaan tayo ng COVID. Nagkasakit po tayo ng Omicron. Katulad dito, sinisipon po tayo. At according to doctors, kung bakit tayo nagkakasakit yun na nilalagnat dahil lumalaban daw yung mga bakterya sa mga against bacteria na nakatulong sa ating Kaya pag nilalagnat ka, hayaan mo lang lagnatin ka. Pag nilalabnat, ibang usapan yun. Iba kasi yung labnat at saka nilalagnat. Pag nilalagnat, meron daw nangyayari sa loob ng ating katawan according to doctors, sa mga nag-research, na lumalaban daw yung mga good bacteria against yung mga masasamang bacteria. Parang pinapalaya. Sige, layas ka. Parang ginagawa. Kaya nagkaroon ng effect sa ating katawan and kailangang ma-overcome, kailangang gumaling po tayo on that stage. No? Pero kahit sa mga ganun na po,
ang pinapoint out dito is, yung kalusugan po, no? At talagang nais ng Diyos is talaga dito na we have also to desire, kailangan nating i-desire po yung physical wellness po natin dahil yun ang nais ng ating Panginoon. At minsan may mga sakit talaga na hindi na gumagaling dahil sa hinga ng pagkahawa, minsan namanan po natin. Pero ang pinag-usapan kasi natin dito is, paano kung tayo naman ang may kasalanan? No? Malaki pa rin yung parte natin na although nais ng Diyos na tayo pagalingin at malusog po tayo, malaki yung parte po natin responsibilidad paano natin iingatan ng ating sarili. Amen? Ito, anong dahilan? No? Bakit kailangan tayong maging physically well? Number 2 is that, asan na yung number 2? Ito, to accomplish our mission. Alam niyo po, ang gustong-gusto ko sa ating Panginoon na nakita kanina sa verse, pero ulitin ko ulit. Alam niyo ba na si Kristo Jesus ang pinaka-well person? Dahil sa Luke chapter 2, verse 52, sabi niya, "In Jesus grow in wisdom." Lumago siya intellectually, mentally fit siya, mentally well, and he grew up in stature. Pag sinabi ng stature, physically, okay ang Panginoon. Physically healthy siya, nag-grow siya, physically healthy. And in favor with God, ibig sabihin, yung spiritual life niya, mayroon siyang relasyon sa Diyos, Ama. And in favor with man, ibig sabihin, okay yung relasyon niya, social relationship with other human beings. So doon palang makita natin si Kristo Jesus, nung nabuhay siya bilang tao, He is holy and complete person. Pag tanungin mo siya, Jesus Christ, musta ka na Panginoon? Sabi niya, all is well. Kasi nga, sabi dito sa Luke 2:52, okay siya, mentally, nag-grow siya mentally, na-develop ang kanyang mental aspect, yung kanyang physical, naging malusog siya, naging malakas. At ito ang gustong sabihin sa inyo, according sa mga theologians at nag-aral, si Kristo Jesus ay nagampanan niya ang kanyang mission. Ano po yung naging mission niya? Mamatay po dito. At nagtanong ang mga theologians, sabi nila, paano kaya nakayanan ni Kristo Jesus na buhatin ang cross, akuin yung mga latay o yung physical na pagpaparusa ng tao sa kanya, at kayanan niyang maipako sa krus. Ang sagot ng mga theologians, hindi mga physicians o mga scientists, ang sagot nila ay totoo dahil siya ay physically well. Hindi natapos ng ating Panginoong Kristo Jesus, naniniwala ko, ang kanyang misyon na iligtas ang buong sangkatauhan kung hindi siya malusog. Amen? Naging malusog siya. Iningatan niya yung sarili niya. Kaya nga natapos niya yung misyon niya na napakahirap. Kung hindi siya physically fit, hindi siya physically okay, hindi siya malusog, hindi niya iningatan ang sarili niya, hindi niya nabuhat ng cross. Hindi niya nakayanan yung hirap ng pagkapako. Kaya alam nyo, para matapos po natin yung mission natin dito sa lupa at hindi tayo maagang matigok, ay kailangan po natin maging physically well. Amen? Kasi yun ang nais ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo, remembering si Pastor Jake, ang dami kong mga, sayang si Pastor Jake. Meron pa siyang, parang, yung gusto mo siyang mabuhay pa. Dahil alam niyo ba yun, yung parang, malaki yung kanyang maiaambag sa World Vision Church, maiaambag sa Christianity, sa kingdom ng, he is a good pastor, he is alam niyo ba yun, yung parang, marunong makisama, he is a caring pastor, isa siyang pastor na, manghihinayang ka, actually, sa kanyang, Pero siguro dahil yun ang tinakdan ng God, kasi mayroon siyang purpose sa buhay niya Pero sana kung hindi nagkasakit, di ba? Nagkasakit dahil sa diabetic. Nagkaroon ng complication hanggang yun ang kinamatay niya. Pero siguro hanggang doon, may control pa rin ng Panginoon, although sa pagkukulang ng tao sa kanyang kalusugan, may layunin pa rin ng Diyos. Pero tayo naman, habang nararamdaman natin na pagpapalain pa tayo ng Lord ng mahabang buhay, abay, ingatan natin ang ating sarili at manatili po tayong malusog kasi may mission ka pa sa buhay mo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ingatan mo ang sarili mo, ang katawan mo, dahil may mission ka pa. Yan. Paano natin matatapos ang mission natin pag 30 years old ka na, nakangiwi ka na, tapos na-stroke ka na. Sa kakakain mo ng taba ng baboy, na high blood ka na, parang hirap naman si Pastor Gideon na magpapis ng magandang lahat, no? Parang hindi ko naman hindi nyo matake, no? Or parang napakaagaw matay, tapos sayang yung So, ganito yan. Isipin nyo, may pamilya ka pa. Amen?
May pangarap ka pa. May pangarap ang Diyos sa buhay mo. Meron pa siyang gagawin sa buhay mo. Then, ito ang nais niya, and then, kailangan tayo maging physically well. Amen ba? At, ang hirap na ang bata-bata mo pa ay parang may nararamdaman na tayo. Number 3 is because we love God. Kung bakit nating kailangang maging physically well, maging malusog, ay dahil mahal natin ng Diyos. Sabi ito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Ibig sabihin, pag pinag-usapan ng ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, ang pinag-usapan dito yung physical po natin. Amen po ba? Yung malakas ka. Buong lakas mo, paano ibibigay yung buong lakas mo? Hindi ka naman okay physically. Paano ka makapaglingkod sa Diyos at magawin yung mission mo sa church? Tapos lagi kang absent sa church, bakit? Lagi kang may sakit. Hindi mo iningatan ang sarili mo. No? Kaya kailangan, alino si Pastor, sabi ni Pastor Feliciano, buhay pa siya. Na-recall ko ulit, kabatch ni Pastor Derry, nauna si Pastor Derry namatay. Pastor Feliciano, kilala ni Pastor Sara. Laging, pag nagtuturo yon, hindi siya ganun slim ng katulad ko. Pero, ang lagi niyang sinasabi dito, sa biyaya ng Panginoon, ito ang lagi niya, okay ang aking creatinine, okay ang aking, creatinine, okay yung kanyang blood pressure, yung BP niya, okay sa kanya? Okay yung kanyang, yung pag sinabing creatinine, kidney po ba? Ayun, okay yung kanyang lungs, okay yung Pero lately, biglang himatay siya sa seminary, bigla siya magturo. Pero he is old now. Pero gustong kumustahin, pero isa kasi yung iniwan niya sa akin. Kung mahal mo ang Diyos, gusto yung tinuro sa amin. At makapaglingkod ka sa Kanya, mahal mo ang Diyos, at maibigay mo yung buong lakas mo. Bilang pastor, alagaan mo ang iyong sarili, ang iyong katawan. Hindi ko makalimutan yun, advice niya sa atin. Kung mahal natin ang Panginoon, kapaglingkod pa tayo ng matagal, mahal natin ang Panginoon, ingatan po natin ang ating sarili. Number 4, it is our spiritual worship. Ang ganda sabi sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer what? To offer what? Your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang pag-aalaga po sa ating katawan ay bahagi din ng ating pagsamba sa Kanya. Ano bang gustong ihandog sa Diyos? Ihandog mo ba yung sarili mo na may sakit? Kaya sabi niya, offer your bodies as living sacrifice, holy. Alam niyo ba yung bang translation ng holy is buo? Okay siya. Malinis, malusog. Kaya, pag tayo po ay inaalaga natin nating sarili, at ito ang layunin ng Diyos sa atin, no? Nakapagsamba, ito yung bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Kaya huwag natin sirayan ang ating katawan. Number 5 is, God owns our body. Gusto kong makita nyo, na sino bang nagmamayari ng ating katawan? Ikaw po ba? O ang Diyos? Alam niyo, ito ang maganda sa Biblia at tinuturo ng salita ng Panginoon. Hindi tinuturo ito ng psychology, ng anumang mga subject natin, no? O anumang mga anuman ng mga school of thoughts dito sa mundong ito, no? Ang Bible lang nagturo, sabi niya dito sa 1 Corinthians 9:27, do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Hindi niyo ba alam o alam niyo ba ng iyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu? Sa Lumang Tipan, ang tahanan ng Diyos ay sa tabernacle, sa templo. Kaya napakahalaga ang templo. Kailangang andun yung templo lagi, doon yung presensya kasi ng Panginoon. Pero pagdating sa Bagong Tipan, ito na ngayon sinabi, ang templo ngayon, o pinananahanan, o tahanan ng Banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos, ay hindi sa templo, kundi sa ating buhay, sa ating katawan. Amen? At kung pinanahanan po tayo ng Banal na Espiritu, sino nagmamayari ngayon? Ang Diyos. Okay? Pag magmamayari po ng Diyos ang ating katawan. Kaya sabi niya, who is in you, whom you have from God? You are not your own. Hindi po may-ari yung sarili mo, yung katawan mo. Ang sabi pa sa verse 20, mas matinito, you were bought at a price. Ang katawan po natin ay binili ng Panginoon. Dati ang katawan po natin ay nakahandog sa kasalanan, nakahandog sa kaaway, nakahandog sa salibutan, pagmamayari ni Satanas. Pero nung tayo po ay nakilala sa Panginoon, ang buong katawan po natin at buong pagkatao po natin ay pagmamayari na ng Panginoong Kristo Jesus. Hinugasan ng kanyang dugo, pinananahanan ng Holy Spirit,
Kaya napakahalaga ang ating katawan. Amen po ba? Imagine that yung katawan natin ay pinanahanan ng banal na espiritu. Kaya lang problema kung saan-saan ginagamit ang katawan. Inaabuso at ginagamit ang katawan para kumita sa YouTube. Ginagamit ang katawan para... Kaya minsan naiinis ako talaga sa mga Kristiyano na hindi nila iintindihan. Saan ba gagamitin ang katawan? Sabi natin, magpupuri sa Panginoon, ingatan. Tapos later on, makita mo mag-TikTok na lang, nakalabas ang pusod, nakasad. Anong purpose mo kapatid? Anong purpose mo kabataan? Bakit kailangan yung katawan mo i-display mo sa mata ng mga tao? Para akitin ang mga tao? Kaya pag may ganun pamangkin kong magawa ganun, talaga chinachat mo, tanggalin mo ngayon. Lalo sana pag Kristiyanong kabataan, maintindihan niyo to. Ang katawan niyo po ay hindi pang display para akitin ang mga boys, ang mga lalaki. Yan po ay binili ng Panginoon. Yan po ay pagmamayari ng Diyos at gagamitin mo para sa Kanya. At in relation sa kalusugan, iingatan po natin. Amen? Ating katawan, pahiram lang, pagmamayari ng Diyos yan. If ever I give you my cellphone, ibibigay ko kay Howen. Sabi ko, Howen, ibibigay ko sa iyo to. And after 3 months, ibinilik niya sa akin, hindi na gumagana, tanggal na, basag na mga salamin. Ano ang reaction ko po sa inyo? Ay, magagalit ako kay, hindi ako matutuwa kay Howen. Pinahiram ko lang. Hindi siya pagmamayari, pinahiram ko. Ganon din ang ating katawan, pinahiram lang ng Diyos, pagmamayari ng Diyos. Anong sasabihin niya ngayon pag ibabalik mo sa Diyos? Ito po yung katawan ko, Panginoon. Katawan mo sira-sira. No? Ang daming mga tattoo. Kaya yung mga nagtatanong, bakit daw hindi ginajudge mo kami mga nagtatato? Ang mga tattoo daw ay masasamang tao. Bakit mo tinatatuan ng sarili mo? What is your reason? Hindi mo naman sa iyo yan. Pahiram lang ng Panginoon. Ibabalik mo sa Panginoon. Oh, Panginoon, ito yung katawan ko. Asan? Bakit may mga guhit-guhit? Binigay ko yun, walang guhit. Tama po ba? Ibabalik mo yung katawan ko. Bakit nawala na yung kilay mo, napalitan ng ink? No, bakit mo pinalitan ng ink yung kilay mo? No, binigay ng Diyos yung kilay mo. Dapat pwedeng gupit-gupitan, lagyan ng drawing. Pero magtatanong ng Lord, bakit? Hindi mo kasi tinatanggal tapos nilalagyan talaga ng ink. Hindi naman binigay ng Lord yun. Hindi para i-improve ko. Ganun ba ang kalooban ng Diyos? I-improve mo, lagyan mo ng ink. Minsan yung bigote nila, ink din na rin, no? Tatanggalin yung bigote, papalitan ng Diba, bibiglang, bakit ganyan yung ilong mo? Nadagdagan na. No? Tatanungin ng Panginoon, bakit nadagdagan yan ng ilong mo? Hindi naman ganyan. Para i-improve, para alagaan. Hindi naman uri ng pag-aalaga yun, nadagdagan mo ng Flat na nga, dadagdagan mo pa. Alam nyo ba na lahat ng disenyo ng God sa katawan po natin ay may purpose. Kung bakit flat po yan, dahil yan ang nababagay sa iyo. Amen? Bakit ka magno-nose lift? Hindi naman nabagay na siya. Tingnan niyo si Regine Velasquez. Hindi na siya maganda sa tingin ko kasi nagpa-nose lift po siya. Maging puto ka sa sarili mo, una sa lahat, hindi mo katawan yan, iingatan lang natin, maging malusog po tayo, huwag nating dadagdagan. At huwag nating babawasan. Maraming mga tao binabawasan. Siya lalaki siya, nagpabawas, nagpapalit pa. Yung iba, talagang, kaya mahalaga na makita natin na you are not your own. Your body is God's own body. At kailangan niyang balik natin sa Kanya na okay. Amen? Ingatan po natin, dapat malusog. Guidelines para magkaroon. Hindi po ako doktor. Pero I adopted this teaching sa napakagaling na natutunan ko po sa kanya. Guidelines of living. Number 1, para maging malusog physically, number 1, manage your weight. Para maging malusog, no? Bakit yung weight? Alam niyo pa na yung overweight, yung obesity, ay nagkukos ng maraming sakit. Kalimitan, di ba? Yung sobrang mataba, sobrang overweight, sa normal na niya, ay nagdudulot ng talaga yan. Either, yung pwedeng bunga ng sobrang overweight, pwedeng magkakaroon niya ng, Ano po, ate? Yung gout. Yung gout. Parang, si Brother Alvin, nagsashare, may gout siya. Totoo yun. At yung obesity minsan, nagkukos yan ng yung diabetes. No, alam po natin 'yon. At iba pang mga complications na bunga ng obesity. Kaya pag sinabi ng kiluhan na ganoon ang ng weight mo, wag mong sabihing sinungaling siya. Minsan kasi we deny so much na hindi natin matanggap na mataba na po tayo, overweight na po tayo. Para magang malusog, una-una sa lahat, para ingatan natin sarili natin, i-manage mo natin yung weight natin. Amen? Alam ba natin yung weight natin? Si Fritz, anong weight mo? 35? 55? Ba? Tama kaya sa taas niya at sa edad niya yung 55? Okay lang. Okay, so, yun ang mauna sa gawin natin. So, ang gagawin natin is we have to plan. Next slide, please.
we have to plan our ideal weight and lay out a plan to achieve it. Ano ba talaga yung ideal weight ng isang tao, no? Ito, alam niyo, nagsisimulan na akong si Sister Grace kasi very conscious sa kilon. May bumili ng kiluan, sila yata ni Sister Mel, meron silang mga kiluan sa So, lagi siyang pag gaganon siya, tapos titingnan. Natuto na rin ako. Well, malaki yung binawas ko ngayong taon na to sa sobrang stress. Kumbait ako, no? Last year, pag ganun ko magsi-70 na, no? Tingnan natin yung ideal weight natin, no? At tingnan natin kung overweight po tayo, no? Sa mga babae, hindi po ako doktor, ha? Ito po ay talagang pinag-aaralan ko ngayon dahil sabi ng Lord, kailangan nating physically well. Pag ang height mo ay 5'6", ang kilos mo dapat ay 64. Sabi ni Dr. Ong, dapat pag sa lalaki, pwedeng 15%, 15% noon, pwedeng may dagdag pa. Ibig sabihin, pwede pang tumaas yung 64. Pero ang ideal weight is, pag 6 ang height mo, 64. Kunyari, 5'1 ang height mo bilang lalaki, dapat 50 kilograms lang. Okay? Si Fritz, anong height mo? 5'8". Tinan mo nga kung ideal weight, 69. Underweight. So, parang may problema na pag underweight. No? So, parang magpaplano ko ngayon, kailangan magpataba ng konti kasi mas okay lang naman nagpapataba ng konti, di ba? Amen? Si Brother Irvin, kaya ano ba yung ideal weight? Ano ba yung height mo? 5'9", 72. Ideal na yon. Pwedeng magdagdag ng 15%. Para okay naman, sabi ni Dr. Ong, okay naman daw yun. Pero pag naglagpas na ng naging 80 na, hindi na ideal. So, pag nakita ni Brother Irvin ngayon yung kailangan siyang kailangan kong mag-layout ng plan ko this year. Sumobra pala ako. Ilang kilo ngayon si bro kaya? Nag-overweight ka. Ayun, overweight. So, kung mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang Panginoon, no? Alam mo naman natin yung cause ng overweight. Yung sobrang taba, sobrang hindi na appropriate sa ideal body po natin and yung height natin, then we have to reduce. Okay? Amen po ba? Ayan, physically fit na tayo. Parang, pastor, follower ka na ngayon ni Dr. Atoy. Hindi po. Yung mga sina Dr. Atoy, may mga Christians po na nagtuturo about physical, pakinggan po natin sila kasi we can gain wisdom. How about sa babae? Sa babae naman, kung 4'8" ang height mo, 36 kilos ka lang. 4'8". Nakatingin nakatingin ka kay Ikisha, 4'8". Ang pinakamababa na yon yung 4'8", yung height. 36. Paano, 4'8" ka pero 60 kilos ka, may problema na. Yung parang overweight na po yan. So, you have to manage. No? So, you can watch Dr. Ong's, papaliwanag niya po sa inyo. Pinahapuyaw ko lang ngayong Sunday para related kasi sa pag-aaral po natin. Number 2, siyempre, kung mayroon kang layout na plano ko this year, ako, nagpaplano talaga ako. Pero pag sabi ko, ang alam ko siya, height ko, 5'6". Kapag kita ko yung, wow, 60, 65. Wow, nasa tamang weight. Praise the Lord. Kasi nung umuwi ako sa Pampanga, medyo pakain ng marami. Kaya bumalik yung Pero ayoko naman yung height ko, underweight naman ako at hindi okay. Kaya si Brother Alvin kaya, ano yung weight niya? 6'1". Nasa tama ba? Nasa tama po ba yung kanyang height at saka weight? I-check natin mamaya, no? So, dapat mag-reduce po tayo. Mag-layout po tayo ng plano natin on how we can reduce our weight at makuha natin ang ideal weight. Okay? So, ang gagawin po natin is get plenty of exercise. Basic na basic po. Siyempre, mag-exercise po tayo. Alam niyo po, nagpaplano ako. Morning, mag-exercise na po ako. Meron kasing dalawang uri ng exercise, yung para sa heart at para sa physical. Bisa kasi yung para sa physical, yung tinatawag nilang stretching, may tawag dyan pampaano ng mga muscles, na naka-steady ka lang, yung weightlifting, okay din naman yun. Meron din naman yung talagang, yung aggressive, yung tumatakbo ka, running, para, yun ang namimiss ko sa buhay ko bilang, namiss ko na yung parang malagutan ka na ng hininga dahil sobrang pagod na pagod ka at labas lahat ang pawis mo, lahat ng toxic. So get plenty of exercise, nakatulong po yan sa pagbabawas ng timbang. Pastor, paano si Kuya Fritz, underweight, mag-exercise pa? Wala nang problema yun. Siguro yung weightlifting. Pinangarap kong mag-weightlifting, si Brother Irvin, nag-try yan Kaya ganyan yung katawan niya. Alam niyo po ba na pag tumatanda po tayo, sabi nila yung muscles, kailangan talagang ma-exercise yan. Kasi pag tumatanda daw, namamatay yung muscles.
Kaya pala sabi ko, parang wala na akong muscle. Dati pag ganun ko, ang laki, bukol na bukol, no? Pero ngayon wala na kasi ang hawak na lang ballpen, notebook, or book. So sabi ko, alam niyo yung mga sakit na mga pastor, ganun eh, yung parang naalam ako ngayon. Ayaw kong na paglagpas ko ng 40, may diabetic ako, may nararamdaman ko. Noong umuwi kami sa Pampanga noong December, nilalabas ko sila Chino at yung dalawang aso namin. Pag tumatakbo ako, no, alam niyo ba yung tumatakbo ka? May nararamdaman ako mga masakit dito ko. Parang ugat na, no? Tapos medyo ano kasi may tiyan ako eh. Tapos gumaganon, lumulundag, siyempre nagja-jogging, lumulundag ganun. Parang sabi ko, siguro lalo na siguro yung matataba na pag tumatakbo talagang gumaganon, no. Medyo may mga masakit dito, parang nakukurot. Sabi ko may problema na yata and I have to exercise. Ililay-out ko yung plan ko this week. Hindi soon, ngayong araw na to. O basta ito, kinabukasan, meron na tayong lilay-out na plano. Mag-exercise po tayo. Amen? Kailangan din palang in-exercise yung mga muscles para hindi namamatay yan. For the glory of God. Next is diet. Okay? Alam niyo po, ang gustong-gusto ng ilan sa atin yung low carb. Minsan, nagagalit si Sister Grace sa akin kasi akala niya kontra ako. Na, dahil, minsan kasi pag may alam ka na about sa low carb, about yung pwedeng possible na cause ng carbohydrates, siyempre, gusto mong mangyari sa ibang tao. Sa gigil mo gusto mangyari, tapos hindi ka pinaniniwalaan, nagagalit ka. Kasi ganun, di ba yan? Sabi ni Dr. Rojo, ganun. Pero sa akin, hindi ko naman sineset aside yung ang pinag-isipin kong maigi. Pero tama naman yun, kahit hindi ko pinakinggan si Dr. Rojo. Totoo naman yun, na ang carb, kailangan tayong mag-less ng carb. Kasi yung carb talaga ay, yung mga carb, tulad ng, tinan mo yung mga pagkain ng Pilipino, kumain ka na ng pansit, kumain ka pa ng kanin. Yung pansit at kanin, ano po yun? Carb. Tapos nagpandesal ka pa. Tapos mayroon pang ano. So, mas sabi ng mga experts sa low carb, pag mas maraming carb, it produces sugar at minsan ito yung mga bad sugar. Di ba? Pag nanonood si Sister Grace, alam ko na yung paliwanag. Kasi alam niyo po, kailangan talaga. Isa yung magandang pagbabawas ng timbang ay yung mag-low carb po tayo. Pastor, okay naman yung weight ko. Kung ideal weight ka na, huwag ka nang mag-low carb. Pastor, underweight ako. Dagdagan mo ng konti ng kain. Alam niyo, Pastor, si Pastor Prince, na-meet ko yung, yun, Pastor, kaibigan ni Pastor Nick. Siya ngayon nagpapastor sa Jesus Cares. Nung punta kami, nagulat ako kasi pumayat. At tinanong ko, nagkasakit ka ba, Pastor? Sabi niya, hindi. Tingnan mo yung mga nagkakaedad na nagkaroon siya ng health conscious, sabi niya, yung height ko kasi at yung timbang ko, hindi tugma. Overweight ako, kaya nagbawas ako, nag-diet ako. Ngayon, nasobrahan naman. Nag-underweight siya, kaya dinadagdagan niya daw yung kain niya. No? Alam niyo po, kung talagang mahal niyo ang Panginoon at gusto niyong physically well, dahil ito ang kalooban ng Amen? Amen po ba? Pag kumakain po tayo sa restaurant, according to advice, ay huwag po nating ubusin. Pwede nating practice yung take home. Kasi di ba sayang? Lalo na sa eat all you can, bawal magtira, no ho? Pero dito, ibig sabihin, pwede namang take sing ubusin, no ho? At stop eating when you are full, not when you have finished all of your food. Ang minsan kasi, pag siyempre pupusog ka na, stop na. Pero dahil may natira pa, kailangan kong ubusin lahat yung nasa lamesa. Nagkakos ng ano. O kaya pag manginanay ka naman, natira ng anak mo, natira ng ano mo, at kinakain mo, yun, nagkakos ng ano. Maraming mga cause na obesity, hindi ko alam dahilan, maaaring namamana, maraming problema, dahil problema. Kumain, may mga taong ganun eh. Meron kong classmate na ganun, pag nade-depress siya, kain ng kain. Ako naman baliktad, pag nade-depress ako, hindi ako kumakain. Kaya napapansin pag tumatabo ako, depressed si pastor, baka kailangan niyang pera. No, bibigyan pera, may encourage. Okay. Include more fibers in your diet. Reduce it and concentrate more on vegetables. Yan. Basta po ang pagkain niyo ngayon. Next is, pagkatapos na na-hit po natin, na-layout natin yung ating yung goal of hitting ideal weight, get enough rest. Get enough rest. O ulitin ko, magpahinga po tayo. Ang daming dahilan ngayon na kahit kabataan kay bata-bata pa, marami ng sakit. Alam niyo bakit? Ang tulog niyan ay hanggang 1 a.m., 2 a.m. saka matutulog. Tama po ba yon? 2 a.m. bagos nagigisa ng 11.
tanghali na. Alam nyo, ang daming narinig na paliwanag na pag alas 9, maganda daw natulog natin alas 9. 9. Kasi yun yung 9, in between 9 down to kunyari 3 a.m., yun daw yung tamang pahinga ng katawan at doon nagpapahinga yung nagpo-process yung mga internal organs po natin. Kaya nagkakasakit tayo kahit natutulog ka. Kunyari, natulog ka ng alas 2 ng madaling araw, tapos nagising ka naman ng 12 o 1 p.m. na ng next na araw, ang mangyayari ay hindi tamang pagtulog. Kaya in-encourage sa atin na we have to get rest. Ang isang palatandaan na kulang ka sa tulog, pag nagpa-preach si pastor, inaantok ka. Ayan. Ibig sabihin, pag inaantok ka sa preaching ni pastor, puyat ka kagabi. At sayang naman, yung spiritual life mo, hindi napakain. Natulog ka. Nahilig pa. Meron pa akong minsan nagpa-preach ako, nahilig. Sabi ko, binigay ko na lahat ang best ko para pasayin, para malakas ang boses, para ano. At meron pang isang speaker one time, natin na namin sa seminar. Mga pastor to ha, mga leaders. Biglang mamaya may nahilig sa likod. Biglang natumaba. Pagtingin namin, mataba na pastor. Sobrang taba. Tapos, nantok kagabi, bis na matulog sila, kwentuhan sa dorm, o sa and then, nagpo-preach. Ang ganda ng preaching na si Pastor Jack. Ay, sila nagpo-preach noon. Isa sa speaker sa preach siya. Tapos biglang may nahilig, biglang may bumagsak. Di nakakahiya, no? Kaya sabi ko, maganda talaga na ingatan ng sarili. Get enough rest po, mga kapatid. Kasi ang pagpapahinga po ay regalo ng Diyos. Ang problema kasi, dahil sa gustong yumaman ng mga companies at gustong gumulong ang ekonomiya, nagkaroon ng mga shifting. Ewan ko lang kung anong ginagawa po ng ating mga nagtatrabaho sa EPSA. Nabaliktad po, pag gabi nagtatrabaho po kayo, no? Pag araw naman, no? Ewan ko lang na kompleto yung tulog po nila. Wala kayo itong side effect later on. Pero pag na-manage mo naman sarili mo, yung katawan mo, at tulad ni Kuya Jerry, malusog hanggang ngayon at the age of 30, na po. At the age of 30. Ayan. So, wala tayong makontrol na doon, pero nasa atin na on how we, Kaya, mga kabataan, anong oras ng tulog nyo? Sa kaka-ML, kakalaro, alas 2. Kaya mapapansin yung katawan nyo na madali kang magkasakit. Yung tulog po ay kailangan para yung mga cells natin ma-repair, maayos. At natin, yung daily sleep natin na binigay ng Diyos sa atin at yung minsan yung paglayo mo para mawala ka sa stress ng buhay. Yung sarap din yung minsan punta kayo sa isang lugar, magpahinga, makatulog. Yung sarap yung wala kang cellphone na, alam mo ba yun, yung parang alauna na kung natutuling ka na, sabi babagsak yung cellphone mo sa mukha mo. No? Tapos, nung nagising ka, pagbagsak cellphone mo, kukuhanin mo ulit. Yung parang, bumibigay na yung katawan mo, sige pa ng sige. No? Huwag niyong abusuin ng sarili niyo, we have to get rest, dahil mahalaga po yun sa ating kalusugan. Next is, choose to avoid behaviors. Alak, sigarilyo, drugs. Sabi po sa Proverbs 3:1-8, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you prosperity. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ang pagsunod sa utos ng Diyos at bilin ng magulang ay nakapagbigay ng kalusugan. Amen? Nung kabataan po ako, lagi akong pinapagalitan, huwag kang uminom ng alak, huwag kang manigarilyo. Hindi ko pinakinggan. Buti na lang sa biyaya ng Panginoon, bagong buhay ako. No? Choose to avoid unsafe behaviors. Ibig sabihin yung paninigarilyo, subukan mong to choose cigarette every day in your life. Itong nakukonsensya ko minsan na subukan ng magtinda ng sigarilyo. Ayaw ko sana pero nagsubukan magtinda. Doon ko na-realize na may mga pangalan, Winsboro, ano pa ba yung mga at nagmahal na. Yung isang pack ay 100. Sabi ko, grabe bang sigarilyo ngayon. At nakalagay pa, huwag kang manigarilyo nakasira ng katawan. Bakit yung umagawa ng sigarilyo? Ibig sabihin, it's up to us to choose. Andyan lang yan. Kaya sabi ko, yung 100, pag binili ng gatas ng anak, nakatulong pa. No? O binili na lang para sa ikalulusog ng katawan. O binigay mo lang as tithe sa Panginoon. Kailangan nating pumili kasi kung anong mga choices natin today will affect our future. Amen? Pinili mo manigarilyo, mabubutas yung lungs mo. Pag x-ray, abat butas-butas. Sino may kasalanan? Hindi ka nakinig sa salita ng Panginoon, hindi ka nakinig sa payo, hindi ka nakinig. Alam mo, pag narikinig ko yung mga kabataan, pag sinabing matulog, tama ang ML, tama na. Dahil
pag hindi kayo makikinig later on, manlabo ng paningin nyo, maduduling na kayo, papayat na kayo kung anong mga sakit na ano. Ganon din sa mga sigarilyo, mga alak. Meron pa nakita kong estudyante ko dati, pag mag-vape, talagang umuusok yung bibig. Sabi ko, that is your choice. Akala mo ba na pagdating ng araw, pag matanda ka na after 40, ganun na. Ako nga, kaya siguro meron akong allergy kasi nung kabataan ko po, nung hindi po nakilala sa Panginoon, talagang naninigarilyo talaga ako, lalo pag lasing. Kaya siguro dumating time minsan yung utak ko, yung parang mabagal mag-isip dahil nung kabataan ko, uminom ng alak. Ano ba yung alcohol pala yung alak ay nakakapatay ng cells? Kaya siyempre, pag yung alak, pinapatay niya yung cells ko, hindi ako nakapag-isip ng, yung brain cells ko, hindi ako nakapag-isip ng maayos. Kaya sabi ko, sana hindi ganun. Sana matalino ako ngayon, mentally fit ako, okay ako. Kaya minsan parang, napapansin ko sa sarili ko, parang nag-slow ako mag-isip. Nag-try akong mag-exam sabi ko, ang bibilis nilang magsagot. Ilang taon ka na, sabi ko sa kanya, 20 po. Samasala ako, magpo-40 na ako, malagang 40. Pero nasa number 50 pa lang ako, tapos na siya. Tapos siya yung highest pa. Ako talagang, inulit-ulit ko pa. Ako yung huling nagpasa ng papel ko, sabi ko, parang may problema na ako. Hindi katulad dati. Kaya dapat ingatan po natin, no? And lastly, is seek good medical care. Wala namang masama pag tayo po ay, kung tayo ay merong, kailangan tayong maghanap ng mga doctors, mga professional doctors, magagaling na doktor. Kaya may magtanong-tanong po tayo para siyang maging doktor ng buhay natin. Kung may maroon tayong mga sakit, kailangan tayong pumunta doon, magpa-check up. Ilang beses pa tayo magpa-check up ang Pilipino? Kailan magpapa-check up ng Pilipino? Kapag may sakit na. Minsan ayaw pang magpa-check up kasi natatakot dahil malaman niyang may sakit. Kung mahal mo ang katawan mo, kailangan mo magpa-check up para malaman at gagamutin. No? Pero, part kasi yun eh. Yung iba ayaw magpa-inject ng mga pang mga antay mga infection. Di ba may nung bata tayo, meron ganun, yung ini-inject sa'yo nung baby ka. Pag COVID, kailangan magpa-inject, no? Hindi naman lahat namamatay yung ini-injectionan. Malas mo, sabi nila, pag ikaw ang ini-injection, ikaw namatay, hindi joke lang. Naramdaman yun. Pero we have seek good medical care kung meron kang kailangang pagaling, patanggal. Kaya sabi ko, Lord, this year patanggal ko na yung bukol dito ko. Kasi hindi ko alam. Kasi sabi ni Abby at ni China, third eye daw yan. May third eye si Pastor, no? Kaya minsan parang ang hirap ko dati yung hilig ko dati brush up yung buhok. Hindi ko na may brush up kasi pag i-brush up, kitang-kita yung bukol, no? Kaya sabi ko minsan talaga pag magkapera ka na, hindi mo naiisip yung kalusugan mo, no? Yung para mapunta ka ng doktor. Kung meron po tayong iniinda, kung meron tayong part ng katawan natin, o kung kailangan na operation yan, then, syempre, with the counsel, with the wisdom from the Lord, pero kailangan talaga ng doktor. Amen? Amen po ba? And lastly, gusto ko sabihin sa inyo kung bakit natin pinag-aaralan to dahil nais ng Panginoon sa taon na ito ay maging physically well po tayo. Amen po ba? Meron tayong responsibility. Pag makita-kita tayo next 2023 at sabihin natin, all is well, Pastor. I'm physically well. Malusog po ako, naglilingkod sa Panginoon. Because good physical health is a blessing from God. Amen? Let us take good care of our body. Pursue physical wellness for the glory of God. Sino bang napapapurihan? Dahil gusto mong mag-glorify ang God, take care of yourself. Be physically well. Magkaroon tayo ng healthy living. Amen po ba? Ang dami pang pwede natin matututunan, pero mahalaga kasi ang katawan natin kasi ito ang ginagamit yung naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Sana pagpalaan tayo ng mahabang panahon, mahabang buhay. Let's pray. Lord, we thank you so much for this beautiful day na binigay po sa amin. Salamat sa kalusugan na binigay mo for 2021 dumaan. By your grace alone, ay kami po ay malusog malakas ngayon. But, patawarin po kami, Lord, sa aming mga pagkukulang sa aming sarili. Minsan, inaabuso po namin, nagpupuyat po kami, wala po kaming pakialam. Minsan, hindi namin binibigyan ng halaga at ginagastusan ng aming sarili. Hindi namin binibigyan ng halaga dahil hindi namin nakikita na ito ay iyong pagmamayari. But Lord, right now, we pray, Lord, this year for physical wellness po sa bawat isa sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Kung sila man ay may iniinda, nagkamali sa buhay, nagkasakit o nahawaan, I don't know kung ano mang dahilan kung bakit sila nagkasakit at mayroon silang medication ngayon. Lord, ikaw din na nagsabi na ikaw ang doktor ng buhay.
at kaya mo silang pagalingin. Pagalingin niyo po sila at palakasin at patuloy, Panginoon, na muli ay balik yung sigla ng kanilang katawan. At alam po namin na minsan may mga hindi ka pinapagaling, pero ang layunin mo pa rin na naghahari. Mas mahusay ka, mas matalino ka sa amin. Na minsan pinapahintulutan mo mga bagay at hinahayaan mo na magkasakit ang ilan dahil meron kang nais na sabihin at mensahe sa buhay po namin at nais mong ipakita na ikaw pa rin ang makapangyarihan. Maraming salamat sa bawat pamilya, membro ng aming pamilya, ang kalusugan nawa ay aming maranasan, ang physical wellness, at higit sa lahat, Lord God, yung provision para po kami din ay maalis, matanggal, mapagaling din sa pamagitan ng mga doktor ang aming mga part ng aming katawan na may sakit, Panginoon. Maraming salamat po. Bless us more wisdom, greater wisdom on how we take care of ourselves. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.